Sa panahon ngayon, ano na nga ba ang mararating ng 5 piso mo? Dito sa Barangay 177, Camarin, Caloocan, pwede ka raw mabusog sa 5 piso sa pagbili mo lamang ng hotcake ni Tatay Alan. Isang kilalang Pinoy street food na swak sa bulsa. Sulit din daw sa lasa. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi binabago ni Tatay Alan ang timpla, pati na raw ang presyo ng kanyang tinda. Kaya naman patuloy siyang binabalik-balikan ng mga kabarangay dito sa Caloocan. 15 years ago, 5 pesos na ang benta ko ng hotcake ko. Hanggang ngayon, 2024, 5 pesos pa rin. Ito ang pinampaaral ko sa mga anak ko, pinagtaguyod ko sa mga project nila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang hanap buhay ko. Subukan na rin natin ang hotcake na yan at pagsaluhan dito sa Agahan Natin! Yan! Tatay Alan! Raise the roof, ayan. Magandang umaga, Tay Alan. Magandang umaga po. Anong apelido mo, Tatay Alan? Salangsang. Salangsang, Tatay Alan Salangsang. Ayan, eto na nga, Tay. Ang galing nitong naisip mo, Pinoy hotcake ito eh. Ha, ito yung nakasanayan natin. Bakit ito yung naisip nyong gawing negosyo? Madali kasing gawin, maliit ang kapital. Yun! Madaling gawin, maliit ang kapital. Eto pa, paano nyo po natutunan itong recipe nyo ng hotcake? Ano yan? Pinag-aralan namin mabuti. Kasi kailangan namin, ang ititinda namin, maliit lang ang kapital at saka kaya ng lahat. Pero dapat masarap pa rin, ano? Masarap kasi hindi ako tatagal sa linya kung ang tinda ko hindi masarap. Ang tanong, gaano katagal nyo nang ginagawa itong napaka-cute nyong negosyo? 15 years. Wow. Dito ko na nga pinalaki yung mga anak ko. Dito ko na rin siya pinagtapos ng pag-aaral. Yun narinig niya yan? Dito napagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Abay, ang galing nyo naman. Paano nyo parang tsinaga na lumago at maging maayos itong negosyo ninyo? Ano lang yun? Mahalin mo lang yung mga suki mo. Mahalin mo yung produkto mo. Tsak, tatagal ka. Correct. Sabi nyo nga po kanina sa akin, maliit lang ang negosyo sa mga ganito. Ano? Magkano po yung inyong pinuhunan dito sa inyong negosyong ito? 200. 200. Ito po ay ano yung mga nabili ninyo sa 200? 1 kilong harina, 1/4 na margarine, tsaka wala. Uy! Wow! Ang husay, 200 pesos. Tapos, itong inyong kariton na pinaglulutuan nyo, paano ito? Binili nyo ba ito? Ano bang ginawa nyo riyan? Ginawa ko lang yan, binili ko sa junk shop yung mga pyesa, tapos inassemble ko. Magkano ang inyong ginastos doon sa pagbili nyo ng inyong mga, kumbaga, junks na? Mga junks. Pero may pakinabang pa rin po, mga kanet 25 mga kabarangay Magkano? 500. 500, halagang 500. Gaano katagal nyo itong ginawa, itong inyong kariton? Isang araw kalahati. Mabubuo mo na yung kariton. Nabuo mo na yung kariton. Saang mga barangay na kayo nakakaabot? At ano ang taktika ninyo para maubos po yung inyong tinitindang hotcake? Ikot ko lang mula dyan sa eskwelahan hanggang doon sa North Triangle. Doon lang ako. Mauubos tsak. Pag nakita ko ng mga bata, tsak mabibili. So, yung ibig bang sabihin, ang iyong mga suki ay mga chikiting? Opo. Yung mga mag-aaral. Oo. Ang kagandahan nito, Tay, yung iyong tinitinda, niluluto mo hindi talaga junk to. Ha, nakakaya ng mga nakasanayan natin, ito talaga niluluto niya, no? Gaano katagal ba ang pagluto ng hotcake? Pahirap ba? Kwento nyo naman sa amin. Napakadali lang, segundo lang. Para ka lang nagtimpla ng kape. Luto na to agad. Nakikita nyo to. Alam nyo, siguro kailangan lumapit sa akin dito niya, no? Menggoy, halika, Menggoy. Halika, lapitan mo ako dito. Dahil ipapakita namin sa'yo kung paano niya ginagawa ito. At alam nyo ba na yung kanyang pan na ginagamit, ay ginawa niya ng estilo para, nakita nyo, binubuhos niya lang. Tapos alam nyo ba kung ano nangyayari doon sa kanyang butter? Yung kanyang, kumbaga mixture. Kusa po yang naghihiwalay. Bakit? Dahil yung gitnang bahagi po, meron ho ba kayong basahan dyan, Tay, para mapakita ko lang,
Pakita mo para makita nila. Ayan o, nakikita nyo yan. Ayan, kita nyo yan? Meron lundo sa ilalim. Ha, nilagyan niya ng biglang parang may little hill. Ayan, di ba? Parang may konting kurba. Kinurbahan niya. So ngayon, ipapakita natin. Ha, ipakita mo tayo. Iganyan mo. Makikita niyo, kusang bumababa. What a genius man! Ang husay mo, tay. Naisip mo na lang ba yan nung nag-start kayo o katagalan na? Bulat sa pool, naisip natin kasi kailangan natin laging madali. Pag maraming bumibili, kailangan mabilis lahat. Kasi kapag binabali-baligtad, matagal. Nakita ko, napansin ko, ang bilis lang talaga, luto na agad eh. Yung gas ninyo, nakakailang lako kayo sa maghapon? Or ilang araw nyo po yan nauubos? 5 araw. Matagal-tagal! Maganda palang negosyo ito, tayo no? Depende lang sa nagluluto. Yan! Okay, sabi nyo nga sa akin kanina, ito'y napagtapos po ninyo ang inyong mga anak. Ano pa po ang mga naging pakinabang ng negosyong ito sa buhay po ninyo at ng inyong pamilya? Marami. Dito kami kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Yung mga project ng mga bata, yung pagtulong sa mga kaibigan. Marami. Grabe, pati pang tulong sa mga kaibigan, dinamay mo na Rita. Ang husay mo naman. Eto kasi, yung iyong hotcake, 5 piso. Oo. 15 years ago, 5 piso na to. Hanggang ngayon, 2024 na, 5 piso pa rin. Bakit ho pinananatili yung 5 piso pa rin po yung inyong hotcake? Kasi yung iba talaga, syempre hirap na dahil lahat nagmahalan na tayo. Siyempre kasi, kailangan ng mga bata ang hotcake. Marami kasing bata yung pumapasok, walang baon. Kaya minsan ang baon nila kulang. Kung lataasan mo pa, paano pa nila makakaya ng hotcake? In short, hindi sila makakabili. Kasi parang ang 5 piso mabigat na rin para sa kanila at para sa mga magulang nila. Ay! Bless your heart, tatay. Bless your heart. At syempre, ang tanong ko rin po sa inyo, sa maghapon na pagluluto po ninyo, nakakailang hotcake po kayo? 10 pitchel? 10 pitchel? Bakit anong oras po ba kayo lumalabas? Pag may pasok, 5:00 ng madaling araw. Hanggang? 5:00 ng hapon. Wow! At napapaubos nyo lahat yun. Oo. Ano ho sa tingin nyo ang sikreto? Bakit yung hotcake po ninyo ay talagang mabenta sa inyong mga suki? Mahal ko yung mga suki ko eh. Mahal ko yung paninda ko. Kanya tinatangkilig ako ng mga bumibili. Meron bang dumating sa punto tayo na nagbigay ka kasi alam mong wala talaga ang pambili, mga ganon, lalo pag bata? Maraming beses, halos pag may pasok, hindi nawawala sa isang araw yung sasabihin, Kuya, 8 piso lang ang pera ko. Wala pa akong almusal. Ilan ang bibigay ko? Di 2, pang almusal tsaka pambaon. Ay, ang galing mo! Tay, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin kayo tumitigil? 15 years, ngayon, wala kayong tigil sa pagtitinda. Bakit ho ganito na lang ang inyong pagnanais na makapagtrabaho at makapagnegosyo? Hanggat kaya akong magtitinda ako. Kasi marami pang batang nag-aaral na mga kailangan ng tulong ko. Wow! Ano ho ang inyong mensahe sa mga anak at sa mga katulad po ninyo na hindi tumitigil at talaga namang itinataguyod po ang pamilya? Kailangan, ang munting kita natin, huwag niyong isali sa bisyo. Sigurado mapapatapos niyo lahat ng anak niyo. Huwag niyo silang papapasukin ng gutom. Dahil hindi sila matututo. Dahil kapag gutom ka, masakit ang ulo mo, hindi maintindihan ang pinag-aaralan mo. Maraming salamat, Tatay Alan! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!